Hello po, Attorney Tam. Alam niyo na siguro kung saan to, no? Yan, yung may mga rides dyan, mga Mickey Mouse dyan. Ito yung may secret gate ng Disneyland na pwede kayo picture-picture. Walang ibang e-epal sa mga picture. Sasagutin lang natin yung tanong. Attorney, mababasahan ba ang akusado kahit walang hearing? Babaguhin ko yung tanong na yon. Bakit? Kasi hindi naman pwedeng basahan ang akusado nang walang hearing. Babaguhin natin yung tanong niyan, nung nagtanong na yan. Ang magiging tanong natin, Attorney, ano yung mga pagkakataon na binabasahan ang akusado? O may dalawang klase ng pagbabasa sa akusado. Yan ang didiscuss natin ngayon. Kahit nandito tayo sa Disney, hindi natin pag-uusapan yung mga rides doon, yung mga sinakyan namin kanina. Hindi tayo travel vlogger. Ha? O yan. Ito yung isang arc na, ayan, wala masyadong tao. Nagpupunta sila dito, naglalakad sila dito para magpicturan lang din. Secret daw. Secret na nalalaman ng lahat. Wala, diba? Tip na yan, tip. O, daming pwedeng ano dito. Puntahan dito, wala masyadong tao doon. Doon sa kabila. Konti lang. O, lalo na doon. Hanapin nyo na lang to. Ano yung unang pagkakataon na binabasahan yung akusado? Binabasahan ba kasi ng ano? Kasi ang tanong sa atin, originally yung tanong, Attorney, babasahan ba yung akusado kahit wala pang hearing? Yun nga, sinasabi ko nga kanina na tuwing babasahan ng akusado, laging sineset ng hearing yan. Kasi ano yung dalawang pagkakataon na binabasahan ng akusado? Okay? Yung unang-una, yung lagi natin binabanggit, lagi na nating natatapik yun. Isa sa mga pinaka-importanting discussion sa criminal law, sa mga criminal cases na hindi nangyayari, hindi nagaganap sa civil case. Okay? Kailan binabasahan yung accused? Binabasahan siya ng mga charges sa kanya, kung ano yung kinaso sa kanya. During ano? Yung buong populasyon yata ng Pilipinas, andito na eh. Hindi oh. Ang daming tao. Grabe. Kahit na magpapasko na ngayon ha. Ano yung unang pagkakataon na binabasahan ng akusado? Ano pa? Eh di arraignment. O di ba? Babasahan yung akusado kung ano yung sinampang kaso sa kanya. Kung ano yung mga charges against him. Saan mo makikita yun? Saan binabasa yung mga kinaso sa kanya? Nasa information. O tapos, ano yung sunod na pagkakataon na binabasahan siya, no? Hindi ko kayang talunin yung ingay na yan. Mamaya na. Yeah, medyo tumahimik na. Ano yung pangalawang instance na binabasahan yung akusado? O yung kinakatakutan ng lahat ng mga akusado? Judgment day o kaya yung promulgation. Ayun yung hearing kung saan binabasa na yung desisyon sa akusado kung guilty siya o not guilty kung acquitted. Hearing din yun. Parang arraignment. Tuwing babasahan ng akusado, may hearing. Ito yung rides na yan kanina. Nung umaga pa lang, 9 o'clock, nasakyan na namin yan. Ngayon, grabe na yung ano, yung tao, yung pila sa labas. Lagyan natin ng follow-up question. Ang tanong, kailangan ba si accused present during arraignment at during promulgation? Actually, nasa rules yan, pinag-aralan namin yan. Kailan required ang attendance o ang presence ni accused? Tatlong instances lang yun. Arraignment, during identity ng accused, at saka promulgation of judgment. Kailangan present si accused. Malinaw na yan sa inyo, ha? Maghihiring ba, attorney, kung wala si accused? May difference dyan. Gaya nung noong ko pa sinasabi, grabe, daming tao. Amen. Tatagusin natin yan. Dito gusto ko. Diyan sa bangka. Kaya lang di yata pwedeng sakyan yan eh. Sa hearing for arraignment
ni accused or promulgation of judgment ni accused, may pinagkaiba kung kailangan ba yung presence nila, okay? May pinagkaiba. Pero definitely, hinihiring yung dalawang insidente na yan. Matatandaan ninyo na sa arraignment, pag wala si accused, hindi matutuloy ang hearing. O, di ba? Kasi sino bang inarin? Sino bang babasahan ng kaso? Di ba sabi ko nga, yan ang pinakasimula. Once na na-arraign si accused, diyan na magtutuloy-tuloy na yung pre-trial, trial, hanggang mag-judgment. Kung wala si accused, hindi tayo tutuloy ng arraignment. O, anong nangyayari? Kadalasan, pag wala si accused during arraignment, alam mo na, warrant of arrest. Kaya ako, personal experience ko, pag wala si accused during arraignment, hirap na hirap kami magpaliwanag kay judge at saka kay piskal na, Your Honor, piskal, baka pwedeng huwag nyo munang i-warrant, reset muna kasi bla 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 bla. Ang hirap magpaliwanag, lalo na pag matitigas ang ulo ng accused. Attorney, hindi ako available ngayon. Attorney, may flight ako. Hindi ako pwede ngayon. Sa arraignment. Ma'am, arraignment ko yan. Hindi ako pwede, hindi ako available, attorney. Business trip. Sa mga experience ko, laging katakot-takot na warning at sermon ang inaabot ko sa judge. Pagka ganyan. Nakikiusap pa ako kay piskal para wag lang mawarrant. O, sabihin, hindi tutuloy yung arraignment kapag wala si accused. Punta ngayon tayo sa promulgation of judgment. Attorney, tutuloy ba ang promulgation of judgment kapag si accused ay hindi present at hindi sumipot sa hearing? Kasi syempre, nakaset ng hearing niya, promulgation of judgment nga eh. Sa judgment day, kung nakapanood nyo na yung vlog natin about that, old school na yan, sana napanood nyo na. Hearing yun, right? Ang pinagkaiba niyan, no, kahit na babasahan lang si accused nung sentensya sa kanya, whether or not guilty siya or not guilty sa kasong sinampa sa kanya, walang pakialam ang korte, walang pakialam si judge kung present siya o hindi. Kung ikaw si accused o kung ikaw yung abogado na accused, syempre mas gusto mo present si accused. Right? Pero ang korte, si judge, yung complainant, si piskal, okay? Wala silang pakialam kung attend si accused during promulgation of judgment. Eto, paano kung hindi umattend si accused sa promulgation of judgment? Ano ba sinabi ko? Tutuloy pa rin yung tutuloy pa rin yung hearing, tutuloy pa rin ang promulgation of judgment. Okay, hindi required na umattend si accused, no? Para sa kalaban, para sa complainant, para kay piskal. Pero kung ikaw yung accused, o kaya ikaw yung abogado ng accused, syempre mas gusto mo present si Gusto mo present ka, dapat nandun ka sa promulgation of judgment. Ano yung effect kapag hindi umattend si accused sa promulgation of judgment niya? Kung acquitted siya, okay lang. Ang problema is kapag convicted si accused. Attorney, anong naging problema kung hindi makaka-attend si accused sa promulgation of judgment? Andito, diniscuss ko na sa vlog na yan. Para sa benefit mo na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, ha? Pag wala si accused sa promulgation, tapos convicted siya, number one na magiging problema niya dyan is hindi siya makakapag-appeal. Yung mga remedies na available do sa accused, mawi-waive yun. Yun ang nasa rules kasi. Huwag mo sasabihin mo sa akin unfair naman yata yun, attorney. Ba't ganun? Ba't mawi-waive? Nagkasakit eh. Nasagasaan nung during ng papunta na siya ng hearing ng promulgation, nasagasaan eh. Unfair naman yun, no? Diskarte na ng abogado mo yun. Magfa-file siya ng motion para mapagbigyan ka at payagan ka mag-apila kung gusto mo mag-apila. Isa pa magiging problema mo, baka hindi ka rin payagan mag-probation kapag wala ka sa promulgation. Remedies yun eh. Is either mag-a-appeal ka or magpo-probation ka. Pag wala ka sa promulgation, hindi ka papayagan na mag-file ng motion for application for probation. O kaya, kung gusto mo mag-apila, ayaw mong probation, hindi ka rin papayagan ni judge na mag-appeal. Dahil
wala ka sa promulgation. Yan, inuulit-ulit ko lang, ha? Sabihin mo pa ulit-ulit ka, attorney, oo nga, inuulit-ulit ko sa'yo. Kaya wag ka nga absent pag promulgation mo. Attorney, bakit sa arraignment, hindi matuloy na basahan siya. Arraignment lang naman yun. O umpisa pa lang naman yun. Yun nga, magsisimula. Kailangan mabasahan muna siya nung kung ano yung mga inaakusa sa kanya. Bago magsimula yung trial, bago magsimula yung mga hearing ng mga pre-trial na yan. Bago magpresenta ng mga ebidensya, mga testigo, mga witness. Unlike yung pagka-promulgation of judgment, tapos na eh. Tapos na yung trial, tapos na lahat ng mga hearing. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay? So, in short, pag-arraignment at saka promulgation, parehong may hearing yan. Ang pinagkaiba lang nila, sa arraignment, kailangan andun si accused. Dahil hindi tutuloy ang arraignment pag wala si accused. Unlike pagka-promulgation of judgment, bahala ka, accused, present ka man o hindi, tutuloy ang pagbabasa ng sentensya sa'yo, ng desisyon laban sa'yo. Kung convicted ka man or swerte mo kung acquitted ka. Ayun na, nabutan na ako ng dilim. So I hope, may natutunan kayo sa topic natin, yung dalawang pagkakataon na binabasahan ang akusado at kung ano yung difference nila kung kailangan ba ng presence ni accused sa dalawang hearing na yan. Alright? So maraming pong salamat. Mamaya pa kami uuwi, manood kami ng mga parang pailaw-pailaw ng yung castle na yan. Diyan yung si Super Mario. Ang totoong nakatira dyan, totoong may-ari niyan, ay yung kalaban ni Super Mario. Si King Kupal. King Kupa. God bless, ha? Ciao! Ano ba ginagawa ko dito? Sa tupaki na to. Okay din yun, bilis.